Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatiran, sa lahat ng dito po sa FECC. Ngayong umaga, wala po tayong gawain dito sa church. Dahil nga po sa parating na bagyong uwan na sinabi ng Pag-asa, mukhang matindi po ito. At pinapangalagaan natin yung mga senior citizens natin at ibang mga kapatid natin ang may kapansanan. Pero sa oras na ito, nais ko pong magsama-sama tayo na manalangin upang pangalagaan tayo ng Panginoon. Pero bago ko po umpisa ng panalangin ito, gusto ko lang po balikan natin yung naging message ko nung mga 3 Sundays ago na unshakable in the time of shaking. Kasi may darating talaga mga ganitong mga pagyayanig o pagliliglig sa ating buhay. Pero dito nasusubok ang ating pananampalataya. At dito tayo laging tumatatag. Dito nakikita ko talagang saan tayo tatawag. Pero sa lahat ng mga born-again believers, nabigay na ang pangako ang Diyos eh. Sinabi niya po dito sa Hebrews 12, verse 28 to 29. Sabi niya po dito kaya tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa parang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na katutubok. Ibig sabihin, meron ng pangako ang Panginoon sa mga born-again believers. Sa iyo, kapatid, meron ng pangako ang Panginoon na pangangalagaan niya tayo na kahit anong mangyari. Dumaan man ang bagyong ito, siguradong nandudod tayo sa pangangalaga ng Panginoon. Alam ko po, marami nagpre-pray sa inyo na matunaw na lang ang bagyo o huwag na lang itong dumaan dito sa ating lugar o sa ating bansa. Pero alam nyo, kahit naman dumaan ito sa bansa natin kahit na matindi pa ang dala niyang mga hangin at tubig, nangako ang Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Pero papanalangin natin yung ating mga kapatid at mga kababayan na siguradong masasalanta nito. Kasi katatapos pa lang ni Tino Marami na pong ginawang marami nang ginawang pinsala sa ating bansa. Kaya nga, idudulog natin ngayon sa panalangin yung ating mga kapatid, yung ating mga kababayan na siyang nagre-recover pa lang sa lindol at sa bagyo na dumaan. So, samahan niyo po ngayong umaga sa ating worship time na ito at tayo mananalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at ang lupa, Lord God, Ikaw din ang may hawak sa lahat ng mga elemento, Panginoon. And all the elements, O God, in this universe. Kaya nga po, pati bagyong ito ay hawak mo. Lord God, kinikilala namin, Panginoon, ang kadakilaan ng iyong banal na ngalan. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Kami nananalangin naman na hindi na sana ito dumaan pa sa bansa namin. Gayon pa man, Panginoon, kinikilala rin namin, O Diyos, na Ikaw ay makapangyarihan Diyos sa pangangalagaan ng iyong mga anak. Kasi Ikaw naghahari sa bagyong ito. Lord, sinabi ng Biblia na you reign supreme above the waters. At Ikaw po, O Diyos, ang siyang magbibigay ng proteksyon sa bawat isa. Yun po hinihingi namin. Pero hindi lamang yan, Panginoon. Hinihingi din namin, Ama, na pangalagaan mo ang aming mga kababayan, Lord. Mayroon pang dumadaan sa mga matitinding pagsubok dahil po sa nakaraang bagyong Tino. Tapos yung earthquake din, Ama, hindi pa sila fully recovered. At ngayon darating itong napakalaking bagyo na ito. Dalangin namin, Panginoon, pangangalagaan mo yung mga may kapinsalaan, yung mga senior citizens, yung mga bata, Panginoon. Yung mga wala pang mga tahanan, yung nandoon pa lang sa mga shelters, O God. Na Ikaw, O Diyos, ang siyang magtatago sa kanila sa ilalim ng iyong mga pakpak. Lord God, kaya mong gawin yung lahat. Kaya nga po, O Diyos, dalangin namin, Ama, na Ikaw, O Diyos, ay kumilos at Lord, kaawaan mo ang aming bansa. Dinadalangin din namin, Panginoon, yung mga nag-aandang mga kaugulan, yung mga authorities, O God, na Ikaw, O Panginoon, ang siyang, Ikaw ang siyang gumabay sa kanila. Upang, Panginoon, yung talagang mga efforts nila hindi masayang. Maging maganda yung mga desisyon nilang gagawin.
ito, O Diyos, ay talagang magko-contribute sa kaligtasan, Panginoon, ng karamihan sa aming mga kababayan. Pinadalangin din namin, Ama, na sa mga pagkakataong ito, O Diyos, gamitin mo rin ito upang sabihin sa lahat ng aming mga kababayan na ikaw lang ang nag-iisang pag-asa ng aming bansa. At sa pamamagitan, pamamagitan nito, Panginoon, sila ay dudulog sa iyo. Sila ay mananalangin. O Lord God, dinadalangin din namin, Panginoon, yung mga nagsisimula ng kumilos ngayon. Lord, kailangan din nila ng proteksyon. Lord, yung nasa National Disaster Council namin, yung mga nandoon po sa labas ngayon, mga health workers, pati na, Panginoon, yung mga emergency workers, Panginoon, na sila mismo ay siyang haharap, Panginoon, sa tindi ng bagyo dito upang pangalagaan namin ang mga kababayan. Protektahan po sila, Panginoon. Lord, sa oras na to, O Diyos, amin pong idinudulog muli ang aming bansa. Lord, kaawaan mo ang aming bansa. Ikaw lang ang makapagbibigay ng lubos na proteksyon sa bawat isa sa amin. Kaya sa oras na to, Panginoon, malapit ako, kasama yung buong gawa ng First Peacemakers Church of Cainta. Nagkakaisa kami lumalapit sa iyo, Panginoon. And we storm, O God, the gates of heaven, O Lord, to, Lord, intervene, O God, on what is happening to us. Salamat po, Panginoon. Salamat sapagkat alam ko na hindi ka magkukulang sa iyong mga pangako. Patuloy na maaasahan ka namin. Lord, we just want to give you praise and glory for what you're going to do and the protection that we will receive. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen at Amen. Sila ay lalapit sa trono ng iyong biyaya at magsusuko ng kanilang buhay kay Kristo Jesus. Salamat po, Panginoon, but until that time, O God, preserve them, pangalagaan sila. At protektahan mo, Panginoon, sa anumang gawain ng kaaway at sa masasamang influensya ng mundo nito. Again, we dedicate them unto you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Go, mga bata. Yes. Magandang umaga po sa inyo lahat. Natin settle down. Meron ba silang Chinese po yan? Meron, ano? Natin settle down. Okay. Okay. Ang title po ng message natin ngayong umaga ay Unshakable in the Times of Shaking. At nabasa na natin yung ating key text dito. Kailan lamang naligalig ang mga kaugulan tungkol sa naging epekto ng mga lindol na naganap sa ating bansa. Diba? Itong buwan lamang na Oktubre yun. Ito lang. Ito ang nagudyok sa kanila na isuspend ang lahat ng klase sa isang linggo upang masuri yung structural integrity ng mga eskwelahan. Kasi inaasahan nilang darating yung hinihintay na the big one. Yung the big one. Hindi mo sila masisi sa pag-iisip ng ganito. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng lindol na sobrang nakakabahala. Kasi tingnan mo, ang details na ito, anong Tuesday ko sinulat ito, marami nang nangyari after this Oo, nagsimula no September 30. Intensity 6.9 sa Bogos ito. Sinundan sa October 4 ng 4.9 sa Surigao del Norte, October 5, 4.8, Corimao na Ilocos Norte. October 7, intensity 5.1, si Palay, Negros Occidental. October 9, ulit, no? Sa Pugulan yun, 4.4. Tapos sa October 10, tatlong magkakasunod sa Manay, Davao. No? Oriental, 7.8, 7.4, 5.5. Umaga, tanghali, gabi, kompleto. No? Tapos makikita din natin, sa October 11, 5.1 sa Zambales.
October 11 din, 4.5. Sa Isabela ulit. Sa October 11, 6.0. Sa Surigao del Sur, intensity 4.2. Noong October 11 din, Southern Leyte. Tapos bumalik ulit sa Bogo Cebu ng 5.8. Tapos, yung mga sumusunod na araw pa after this, hindi ba ang dami pa nangyari? Ang dami pa nangyari. At lahat yun nangyari sa bansang Pilipinas. Kaya ang dami na ito yung lumalabas na ng mga doomsday prophet ulit, no? Aba kahit sino siguro ang tagapagdugot na isang bayan, mababahala sa ganitong sunod-sunod na paglindol sa pagitan ng ilang araw lamang. Dito pumasok yung pag-iisip na baka mangyayari na yung the big one na matagal nang ina-anticipate ng PhilBox. Pero regardless, kahit na mangyari pa yung the big one na ito, meron naman tayong the big God. Who is bigger than all these things. You know? Mas malaki pa sa lahat ng ito. Sabi ni Ate Sarah niyo sa akin In fact, He is so big that the universe cannot contain Him. Yet, in spite of His bigness, He still chose to live in our hearts. Grabe, no? Sa mga pusong nagtiwala sa Kanya at tinanggap Siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sino yung mga taong ito? Sino yun? Sino yun? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ito ang dahilan bakit panatag ang ating puso anuman ang mangyari. Amen? Ngayong umaga, hindi po ako mag-preach tungkol sa end times na ginagawa ng iba. Bagamat lindol ay isa sa mga signs na malapit na bumalik ang Kristo Jesus. Gayon pa man, kahit na ano pa ang mga pananaw natin tungkol dito, mangyayari naman yung bagay na yan Mangyayari yan sa hinaharap at hindi ito mapipigilan. Ang mahalagang pagtunan natin ng pansin ay ngayon. Today. Sabihin natin ngayon. Sige, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pagsimula ng message, O Lord, maghari ka sa lahat ng aming gagawin. At Lord, buksan mo ang aming puso upang maintindihan namin o talagang mangusap ka personally sa amin, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at amen. Kailangan ibigay ko sa inyo yung buong context ng Hebrews 12 Pagkabat yung kinuha natin dito, yung yung isang portion. Pero kailangan malaman natin Kasi para makita natin yung big picture. Sabihin nyo lang kung masyado mabilis na ako magsalita, I tend to be excited whenever I preach. Nagsimula ang buong chapter ng Hebrews 12 sa paalala na ituon natin ang ating paningin kanino? Kay Jesus, na kung saan nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Nasa verse 2 yan. No? Fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of your faith. Sa umpisa pa lang, in-establish na ng sumulat na aklat ng Hebreo, ang pinakamahalaga sa lahat, in-establish niya na ito. What is most important to all? Ma-appreciate natin ang payong ito pagdating natin sa ating main text ngayong umaga. Tuloy natin. Pagkatapos mong tumbukin yung verse 2, ang pinakamahalaga, sinundan po ito ng kahalagahan naman ng pagtutuwid ng Panginoong Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Verses 4 to 11, kahalagahan ng discipline ng Lord. Kasi yung hindi niya daw dinidisiplin, hindi niya anak. Hindi niya tinutuwid, hindi niya anak. Paliwanag ng passage na ito na ginagawa ito ng Diyos upang tayo ay makapamuhay ng banal sa tulong
ng kanyang biyaya. Yung grace niya. Bahagi ito ng sanctification process na pinagdadaanan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Alam na natin yung sanctification, di ba? Pagdating naman sa verse 18 to 29, ang pinaka-main text natin ngayong umaga, binanggit dito yung dalawang bundok, yung Mount Sinai na kumakatawan sa Old Covenant at yung Mount Zion na naglalarawan ng New Covenant, the Old Testament and the New Testament. Sa Old Covenant, pinapahayag dito ang kabanalan ng Diyos at ang kabiguan ng lahat ng tao na isabuhay yung kabanalang ito. Failure ang lahat ng tao na isabuhay ang kabanalang ito. Ang patuloy dito yung Ten Commandments wala naman nakasunod dito faithfully. Kaya nga dito sa Mount Sinai, na mababasa natin mababasa natin dito, hindi makakalapit ang lahat ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Kasi pag sila lumapit, mamamatay sila. Dahil hindi sila banal. Hindi sila umabot doon sa standard ng kaluwalhatian ng Diyos. Which goes to show that all men did not reach the standard of God's holiness. Lahat failure. Ito yung depravity of man. Lahat ng tao hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. But then, binanggit din dito sa teksto natin, yung New Covenant, yung bagong tipan. At dito, inalista ni Jesus ang balakid na sanhi ng kasalanan tungo po dun sa malayang paglapit natin sa presensya ng Diyos. Kaya open na Talagang, dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, lahat ng tao pwede nang lumapit sa presensya ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya dito sa bundok ng Zion, mababasa mo, makikita mo na makikita mo doon yung masayang pagtitipon ng lahat ng nakipag-isa kay Kristo Jesus. So, Old Covenant, New Covenant. Sa puntong ito, nagbabala ang Hebrews 12 sa mga patuloy na tinatanggihan ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng New Covenant. Sapagkat madilim na paghahatol ng Diyos ang hinihintay sa mga may pusong marmol, di na ba ito, marmol na ayaw tanggapin ang biyaya ng New Covenant na taglay ni Kristo. Clear po ba tayo dyan? Amen. Pabilis ba ako magsalita? No? So yun yun, yung lahat yung ayaw tumanggap sa biyaya niya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, dako, madilim po ang kanilang hinaharap. Talagang paghahatol ng Diyos ang kanilang tatanggapin. Ano ang aral na tinutumbok nito? Ito po yun. Sa akin our choices have consequences. Ibang termino ni Wally last Sunday, kahinatnan, no? Ang lahat ng pinili natin ay may kahinatnan, no? Kahinatnan, whatever, kahinatnan o kahinatnan, o consequences, no? Lahat ng pinili ng lahat Kasi dito, dito kasi may choice ka In fact, sa Deuteronomy 30 verse 19, pagkatapos pangaralan ni Yahweh ang kanyang bansa, Deuteronomy 30:19, tinuldukan niya ang kanyang mensahe sa mga pananalitang ito. Listen to me. Sabi sa Deuteronomy 30:19, mabuting balita, Biblia, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahat ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Pagpasok nila ito sa lupain as you enter this promised land I've given you,
choose life. Deuteronomy 30 verse 19. Nasaan ba ang buhay? Nasaan ang buhay? Nasaan ang buhay? Where is life? Where is life? Ang buhay ay nakikristo. Sapagkat siya ang buhay, di ba John 14:6? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, nasaan ang buhay? Sa kay Kristo. Nasa iyo ba si Kristo ngayon? Nasa iyo din ang buhay. May sinasabi dito Now that we know all of these things, introduction lang yun. Ano ba ang relasyon nito sa title ng message natin ngayong araw na Unshakable in the Time of Shaking? Hindi nayayanig sa panahon ng pagyayanig. O another way of saying that matatag sa panahon ng pagyayanig. Basahin uli natin yung main text natin, yung binasa kanina, na pinag-ugatan ng ating title ngayong umaga. At i-relate ko ito lahat sa sinabi ko na sa inyo, yung background ng Hebrews. So basahin ulit natin ang Hebrews 12. Ang babasahin natin 25 to 27. Itong sinabi niya. Kaya't makinig kayong mabuti sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa, sino ito? Yung mga propeta. Ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Galing na sa langit ang nagsasalita. Verse 26, dahil sa kanyang tinig, nayanig doon ang lupa. O parang earthquake, rinarap na sa Mount Sinai. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. So total ito. Hindi lamang lupa, pati ang langit. Last days ito Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing, ito yung pinaka-key verse aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Ayun pala yung purpose ng shaking Sa last days ito. No? Sa last days, no? Sa time of tribulation ito Ngayon ang pagyayanig, o sa ibang Tagalog version, kung titignan niyo yung luma, pagliliglig. Pagliliglig ang ginamit ito yung mangyayari sa huling araw. Ito yung totoong the big one. O sasabihin ko na the biggest one. Kasi ito po ang maghahanda ng daan sa pagbabalik ni Kristo Jesus dito sa atin. Napag-usapan na natin yan sa second coming ni Christ sa ating mga nakarang preaching sa Book of Revelations. Ngayon, bagamat ang pagyayanig sa teksto natin ay tumutukoy doon po sa the big one sa huling araw, o the biggest one sa huling araw, meron pa ding pagyayanig na magaganap sa kasaysayan ng tao. Lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos bago mangyari ang the biggest one. Tignan nyo, sa panahon ng Israelita, patungo na sila sa promised land Hindi na ang daming episode nangyari sa kanilang buhay na talagang sinake sila Nagdumating ang sakit, meron nahulog sa sa kinayang lupa, kung ano ng bagay, no? Para lang i-shake sila Para turuan sila ng leksyon kung ano yung mahalaga. So sa atin din, in our lives as Christians, meron din dumarating na pagyayanig sa ating buhay. At ito ay may purpose ang Lord dito. Kung akin ibababa kung nasaan tayo ngayon, na-apply ko ilalapat ko. Ano yung mga pagyayanig na tinutukoy ko? Mga sakuna. Di ba pag may nangyari mga sakuna sa bansa, biglang mga nagkataon, prayer rally, ano naman, di ginagawa yan Tapos ang daming nag-iisip ang daming nang tumatawag ng Lord. No, wala naman. Di ba? So,
So ito, mga sakuna, nangyari. Economic and financial crisis. Tako, pagka ikaw inabutan dito, no? Yung talagang wala ka ng malapitan, wala. Hindi ka araw-araw nananalangin eh. Oras-oras, pray ka lang, pray, Lord, tulungan, di ba? Mga nakamamatay na sakit, mga pandemic, people are shaken. Even the church is shaken. Gera, yan, mga dagok ng buhay. O sabihin na natin, mga pagbibiro ng buhay. Bakit pagbibiro yung ginamit ko? Si Manong Ale, nung Thursday, tinignan ng doktor nagsabi na, okay, tuyo na yung yung sugat mo, wala nang maga, ay pak, yung mga dead cells, nagpo-fall na, tapos nagbigay na ng order, sige, lalabas ka na. Tapos yung time na nagalaglat ang kote, na ibang doktor na dumating nakita, hindi mo na siya lalabas. Ibang doktor to pang-limang doktor na yun. Sabi kailangan naman sa battery of test, uwi na siya Ay nga, magbibiro ng buhay, sabi ko na lang ganito hindi ba zero balance? Siyempre natin gusto kumubra sa PhilHealth. Yung doktor na yan, di ba? Ano lang naman, public di ba? So, tapos may test na naman. Di ba, PhilHealth na naman yan, di ba? Sabi ko, kung na lang, i-charge mo lang sa patients to. Pero mahirap yung ginagawa nito kasi sa world, iba-ibang mga tao doon, ang dami, public hospital, although mataas yung kalidad dito, parang PGH. So mga dagong ng buhay, pagkakabahagi o conflict, bilang inyong pastor, naku, pagka may conflict sa isang iglesia, kailangan pumunta ako doon para ipag-ayos yung mga kapatid, talagang nakaka-shake ng church. Yung mga sitwasyon na nagdudulot ng kawalang pag-asa. The list goes on. Now, these troubles in life tend to shake the foundations where we stand. It tends to shake the foundations where we stand. Mananatili ba ang inaasahan at sinasandalan mo sa buhay pag dumating na ang pagliliglig na ganito? Mananatili ba sila? Nagsisilbing pagsubok po ito sa atin. At kung ano ang ating tayuan, ito rin ang magiging sanhi ng ating kahinatnan. Thank you, Pastor Wally, sa word na kahinatnan. Kung ano ang ating tatayuan, ito rin yung magiging sanhi ng ating kahinatnan. Where we stand will decide the consequences that we will receive. Kung anong tinayuan mo. Which comes to 2 points na gusto kong sabihin sa inyo. Una, your character in the midst of shaking or testing will define who you are. Your character in the midst of testing or shaking will define who you are. Pagka dumating na yung pagliliglig, makikilala talaga kung sino ka Makikita yung pinakatatago mo sa puso mo sa loob. Makikita talaga Madaling magsalita, katulad ganito. Madaling sabihin ko, praise the Lord, umasa ka sa Panginoon. Pero pag dumating yung pagliliglig, makikita, matetest yun Where you stand. It will define who you are, sino ka talaga. Pangalawa, your choice will either make you or break you. Parang choice talaga Either ito talaga papatibay sa'yo, o minsan talaga magbre-break sa'yo. Kaya nga sa second verse pa lang na Hebrews 12, pinahayag na ng mayagda na ituon natin ang ating paningin. Kanino? Kay Jesus. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. This will make us unshakable in the time of shaking. Ngayon how does shaking affect our lives? Ano ba ang mga nagagawa ng pagliliglig o testing sa ating buhay? Nais kong magbanggit ng ilan. Siguro kayo pwedeng sa inyo na dumaan na rin sa mga ganito, Tagal na rin sa Christian life, alam niyo maraming tinuturo. Pero ito nakita ko, personally. Una, it teaches us what is important in life. Itinuturo nito kung ano ang pinakamahalaga sa buhay. At ito ang mga bagay na
nananatili magpakailanman. Eternal things. Things with eternal value. These are the things with eternal value. Sabi mo nga, ito yung mga kayamanan binanggit ni Kristo Jesus sa Mateo 6:19 to 21. Nasabi, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Sabat dito sa lupa, isira yun sa langit, nananatili. So tinuturuan ka kung anong mahalaga sa buhay. Kasi minsan tayo mga born-again believers, kahit na matagal na tayong born-again, sometimes nadidifocus tayo Sometimes napapahalagahan natin yung mga bagay na hindi na naman talaga tunay na mahalaga. And when shaking comes, we discover, ay, di pala ito. Di pala, nadidiscover mo tayo muna, nag-defocus ata. Iba na yung pinapahalaga ko sa buhay. Pangalawa, similar to that, it reveals to us the things that we give importance to. Kumbaga, yung una, tinuturuan tayo kung anong mahalaga. Pero pangalawa, binubuking tayo nito sa mga bagay na pinapahalagan natin sa buhay natin. Kada dito, sabi natin, nag-praise tayo parati, alala ko, nakakala ko ng salita ng Diyos. Pero pag dumating ang shaking, doon ma-discover, ibubuking ka ng shaking na to, kung anong pinapahalagan mo, ano ba talaga pinapahalagan mo sa buhay? Mani-reveal doon, lalabas doon. Kasi pipiliin mo talaga ang mga bagay na pinapahalagahan mo. Ito kapag by crisis o crisis na dumating sa iyong buhay, isang sitwasyon na masusubok ang iyong pagkakristyano. Isang sitwasyon na masusubok ang iyong pagkakristyano. Isusuko mo ba yung iyong integridad bilang anak ng Diyos para maiwasan lang ang pinsala na maaring mangyari sa iyo dahil sa krisis na ito? Susuko mo ba? Kasi may mga consequences Susuko mo ba? No? Hindi, no? Pero sigurado ka ba na hindi mo susuko? Baba natin. Isang tanong. Sa mga nagdadrive dito, naglagay ka na ba sa pulis para makaiwas lang sa traffic violation na ginawa mo? Di ba? Inconvenience pa lang yan. Bumibigay ka na. Paano pa? Pag life and death situation na ang pinag-uusapan. Ito po yung hinaharap ng Kristiyano sa panahon ng sinulat ng aklat ng Hebrews Yung yung sinulat yung aklat ng Hebrews, itong sitwasyon nila Kasi they face persecution every day, yung mga Christian na to. And every day, they come face to face with the decision na pipiliin ko ba si Kristo at ako'y mahirapan o pipiliin ko hindi ko siya pipiliin so that it will spare my life. Every day, ganun ang choice nila. Sa atin, convenience pa lang Katulad na habang pila, pinakita kaibigan, kakausapin mo, pati ka na ng pila. Di ba what things like this? Pero alam mo, regardless of ikaw isang born again, kahit pag-fail ka, everything works together for good. Love God, no? So talagang for the good pa rin. Pangatlo, it develops humility in us. Or you can say that it keeps us grounded. Talagang nagtutulong ito ng pagpapakumbaba Kilala mo ako personally. More than, almost mga 40 years na ako. Naglilingkod, na pastor. No? Kilala mo yung mga pastor na hindi pa dumaan sa mga matinding breaking o pagsubok o shaking. Ang aangas No? Kala mo, alam nila lahat no? Yung sila lang ang tama. Sabi nga ni si Juan, sino yung sa hardin ng panalangin na nasa Panginoon na? Sige na, mga matatanda, nakalam dito. Di ba may edad ka? Proseso Marcelo. Sabi nga ni Proseso Marcelo
ang lahat ng nagsasabi na siya lang ay tama, ay may tama. So, ang dami ko, naku, ang daming mga ganyan ngayon, na sila lang ang tama. Hindi nakikinig sa sinasabi ng iba. Nakikita ko rin yan, minsan sa mga pastor na minsan, pag sila nag-preach on fire. Sa mga conferences yan, ha? Pero pag may preach na nag-preach na iba, hindi sila nakikinig, nakikipagkwentuhan. Hindi sila nakikinig doon sa nakatayo. Alam mo, listening, kahit na yung isa dito nakatayo, parang nakita mo, mas galing ako dyan, ha? Part ng humility yan, eh. Ibig sabihin, nagpapaturo ka. Open ka. So ito yun, keeps us grounded. Pang-apat, it builds us up in the faith. No? Sabi sa James 1:2-4, tungkol sa mga bagay na ito, mga kapatid, mag-alala kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok o pagyayanig. Dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Bakit yung mga iba sanay na sanay sa mga makita kayo isang tao, sanay na sanay kahit na 20 pesos na yung pera niya sa wallet. Hindi siya, kasi dumaan na siya sa ano eh. Dumaan na siya sa sitwasyon na wala na siya pero nag-provide ng Lord sa kanya. Pero hindi siya affected. No? O kaya may dumating na anumang problema and yet solid pa rin siya. Bakit? Kasi dumaan na siya sa mga bagay na ganito eh. Talagang pinatitibay ang pananampalataya ko. Kaya dapat alam niyo sa mga pag-shaking na ganyan, sa pagliliglig na yan, ang attitude dapat natin bring it on! Bring it on! No? Kaya ako palang kasi ito talaga mas lalo kang titibay. Panglima, lagay ko dito, it plays a major role in our sanctification. Gusto kong baguhin yan. Gusto ko ilagay, it teaches us how to pray. Tinuturuan tayong manalangin. Kasi sa mga pagkakataon ito, lalapit ka talaga sa panalangin eh. No, nung nagsisimula yung ating gawain, nandito pa si Tatay Bishop Robby, at si Nanay Bebe, no? Siya yung missionary, yung bishop eh. Meron silang ginagamit na sasakyan na very effective na magturo ng prayer. No? Very effective. Yung ate, no? Kasi minsan biglang mawawalang preno to eh. Minsan biglang titigil. Tapos ang langitaan ng talagang may problema. Kaya pag ikaw nag-vision, sumakay ka to, hindi ka pa nag-pray-pray, pag uwi mo, marunong ka na mag-pray. Mamatanda na. Mga ganun eh. Marami na yung Carter. Yung Carter yun, no? Now, these are the things that happen eh. Hindi ba? Pagka walang testing, walang pagliliglig, nag-pray-pray ka ba madalas? Hindi naman eh. O, di ba? O kaya kung manalangin ka, yung panalangin na, okay lang, Lord, salamat sa Lord. Pero pagka dumarating yung shaking, ano panalangin mo, hindi ba? Panginoon! Matahinting talaga eh, no? Talagang nakikita. Ito yung mga shaking na dumating sa atin eh. Ito yung talagang darating ito sa life natin. Yung isa pang na-mention ko dito, yung pagbibiro ng buhay eh, yung mga unrequited love dyan, yung mga na-in despair, no? Yung ba, nag-suicide na. Things like this. It keeps us. It teaches us how to pray. Now, what should be our reaction to the shaking that visits us in life? Ano dapat ang mga reaksyon natin? Sinabi na doon sa teksto natin eh. Yung una, keep your eyes on Jesus. Si Kristo lang. Doon ka lang tumingin. Kasi doon matatag eh. No? Tapos, pray in the Spirit with thanksgiving in your heart. Pag nagpasalamat ka na meron kang puso nagpapasalamat, alam mo yung may mga taong may puso nagpapasalamat, yung heart of gratitude, kahit anong dagok ng buhay na dumaan sa mga taong ito, hindi tatablan yan. Impervious siya.
mananatili yan. Kasi yung laman ng puso nila, thank you Lord, gano'n lang. Everything. So hindi sila masyashake. Pangatlo, rest in the care of the Lord. Magpahinga ka na lang sa Kanya. May mga bagay na ganyan na wala ka na magagawa. Kahit talagang mo, failure Anywhere you look, talagang losing end. Ano gagawin mo? Mag-rest ka na lang sa Lord. Lord, ako na bahala. Mamamahinga ako sa iyong mga kamay. Hindi ko mag-worry dyan. Doon kumikilos yung mga bagay na ito. Ito yung mga bagay na gusto ko i-share ko sa inyo. Sa nauuling 2 verses ng teksto natin ito, tinayak ng Panginoong Diyos na anumang ang pagyayanig na dumaan sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, maging panatag tayo sapagkat sumasa atin ang kahariang hindi magyayanig. Ano sabi niya? Verse 28. 12:28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot sapagkat tunay nga ng ating Diyos ay parang apoy na nakatutupok. Yung apoy po, ano yung ginagawa na apoy? Sa isang totoo, pinapadali sa ito. Sa isang di totoo, sinusunod. Once na tinanggap mo si Kristo Jesus, totoo ka na. Kasi tinanggap mo ang kabanalan ng Panginoon Diyos. Kaya pag dumating man yung apoy, lalo kang padadalisanin. Purihin ang Diyos. Nakuha ba natin ang message? Hallelujah! Hallelujah! Sige. Ngayon, natatawagin mo si Ichi. Sige, ka nga dito. Tutuloy natin yung God will make a way. Kakata tayo, God will make a way. Tapos lahat ng dumadanas sa pagliliglig ngayon, pati praise and worship team, please. Lahat ng dumadanas sa pagliliglig ngayon, yung nakakaram lang. Sino nakakalam ng God will make a way? Okay. Lapit kayo dito sa harapan. No? Sabay-sabay tayong mananalangin. Yung mga dumadaan sa shaking ngayon. Let's come to God. And then let's be assured by His presence. Tapos lapit tayo sa Kanya. Magpapasalamat tayo kasi alam niya ang ginagawa niya sa ating buhay. Sige mo, God will make a way. Then, open na yung harapan na ito. Sige. Start na, dali na, please na. Ayaw ko na siya ng pawit pero sige na. God will make a way kasi God will make a way. Sige. God will make a way. Sige. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Panginoon, katulad na ilalaman ang awitin yun, Lord, you will make a way. Sinabi mo sa iyong salita, Ama, magpasalamat kami sa iyo, sapagkat tumanggap na kami ng kahariang hindi mayayanig. Yun po, Panginoon, ang aming pinahahawakan ngayon. Hindi ko alam, O Diyos, kung ano mga pinagdadaan ng aking mga kapatid. Hindi ko alam kung gaano katindi ito, gaano kabigat ito. Now, some of them may be, oh Lord, going through some life and death situations. Pero Panginoon, alam mo ito. Alam mo ang pinagdadaanan ng iyong mga anak. At yung mga pagliliglig na ito, Panginoon, kung kami magpapatuloy na titiin lang sa iyo. Patuloy na aasa sa iyo, magpapasalamat kami sa panalangin. At mamamahinga sa iyong piling, Panginoon. Lord, malalagpasan namin ito. At hindi lamang yun, Lord, sabi mo, hindi mayayanig na kaharian, kami magiging matagumpay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin ko. Oo, Ama, maghari ka ngayon sa puso ng iyong mga anak na narito ngayon, banal na Espiritu.
Lord, visit each one's heart. Lord, stir each one's heart, O God. Na, Panginoon, ang pag-asa ay nakikristo lang. Nasa amin na. Nasa amin na. Yung mga bagay na talagang yung Kristo na hindi nayayanin. At sa mga kapatid dito, Panginoon, na hindi ka pa nakikilala, Lord God, buksan nila ang kanilang puso. At tanggapin ka bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Sapagkat sa pamamagitan mo lamang, matatanggap namin ang tunay na kapayapaan. Na anumang dumating sa aming buhay, O Diyos, anuman ang pagyayanig na dumating, hindi kami mayayanig. Salamat po, Panginoon, ngayon pa lamang, O God, katulad ng pangako mo sa Philippians 4, 6, and 7, Panginoon, nang sino mang lumapit sa iyo at idaing, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Lord, sabi mo yung unang na matatanggap nila ay ang kapayapaang di malirit na kapayapaan ang galing sa iyo. A peace that surpasses all understanding. At yun ang aking dalangin, Panginoon. Naman ang mangyari, Ama, Lord God, kapayapaan iyong mananatili. At, Lord, whatever the results, O Lord, of this shaking, pag kami ay nasa iyo, sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, all things work together for good to them that love you. Salamat po, Panginoon. Dinadala ko, Panginoon, aming itinataas sa iyo, lahat ng panalangin ito sa iyo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At amen. Manalangin na po tayo mga kapatid, pero siyempre sa panalangin na to, kailangan din pangalagaan natin ang ating sarili. Take necessary precautions, mga kapatid. Ano po, yung mga rechargeable units niyo, recharge nyo na. Kasi baka hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Tapos, magtabi tayo ng sapat na tubig at pagkain, ano po, para nakahanda lang tayo. It's not wrong to prepare. Hindi naman masama yan, maganda. Hindi lack of faith yan. Ito po wisdom na ating gawin. So, dito po ang inyong pastor, no? Kasama, pati kung madinig ba nito ng mga kapatid sa lahat ng mga churches natin, ito po ang inyong bishop na umusap sa inyo, patuloy tayo manalangin sa ating bansa. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you all.